Silang mag-aatid sa atin ng balita. Kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Ngayong gabi sa OOTV. Ako po si Orly Gutisa. May asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Ito. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Si Orly Gutesa at ang kanyang statement sa Senado, musisiin. The first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Bye-bye, crocodile. Napo baby ako. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Bakit ka daw ba meow ng meow? Si Maydee ko sa posa. Ating kilalanin si Congressman Kiko Barsaga. Ngayon, Wala na kami ni Sandro. Alex Samiro, itinangging kasintahan ni Sandro Mulak. Alamin! The AGT champion and the winner of $1 million is Jessica Sanchez! Si Jessica Sanchez at ang kanyang tagumpay ating pag-usapan mamaya at makihula sa ating hula, tira! Tirahin na dito sa OOTV! Weekend, pero nandito tayo nagtatrabaho. Oo, kanina nga, di ba sinamahan mo pa ako sa kasal ng aking pamangkin? Naku, congratulations! Si Carl Lawrence, Sukaldita, at sa kanyang wife. No? Kanina lang po, si Patricia. Congratulations and best wishes. I love you guys. Naku, namin naghihintay na yata na. Pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon na ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras na opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na galing sa kasal at gusto na rin magpakasal. Gusto lang. Mamimili ako ng groom. Akala ko tumutol. Ang Political and Showbiz Official Dome ng OOTD, Jumpert Sukaldito. Maraming salamat, mahal kong anak. Direct Chaps Manansala. May hanggang ngayon, may ubo pa rin ako. Oo, siguro dahil sa weather. Well, I love the weather. Oo, diba? The weather lang yan. The weather ni Pangkoy. Weather. Tumayo pa na salad ka dito. Grabe, ang lamig pa rin pa, oo. Pero ang OOTD natin ang OOTD natin na nakatayo. Dahil itatayo natin ang lahat ng mga bagay na dapat itatayo. Tama. Laban ng tama. Diba iniisip ni Pangkoy, kaya naku, diretso na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. I'm saying that it's very unlikely for the speaker to have no involvement in such a large issue. That's one way of looking at it, and I won't disagree with you. I myself, I'm telling you na hindi ako magnanakaw, but it's up to you whether or not you believe me. Okay? Because everyone, lahat ng congressman, kahit yung mga pinaka-magnanakaw na, sasabihin sa'yo, hindi sila magnanakaw. Tayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw, meow, 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 meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring... May pending meeting ako with Speaker Romualdez, kakausapin ko siya. Parang mag-hi lang and sasabihin ko sa kanya, kumusta? Because we've only spoken at least three or four times in our lives, in my life. At hindi kami masyadong nakapag heart-to-heart conversation. So gusto kong sabihin sa kanya, "Oy, bye-bye. Bye-bye, crocodile." Aasarin mo siya? Alam mo, aliw na aliw ako sa batang ito. Meow! Meow, Congress, meow, meow, meow. Alam mo, ito si Kiko Barsaga. He is the representative of the 4th District of Cavite, Lone District of Dasmariñas. At saka yung bata ito ay nakaabot na ng third year college ng parang political science ata sa isang universidad. Tsaka he admitted naman na hindi na niya natapos ang kanyang schooling because of busy na siya sa kanyang political career. Talad rin lang natin yung pagkataon nitong iniidol at sumisikat talaga sa TikTok doon ay. Karakter, no? Gumraduate siya ng high school sa Zobel. Sa Zobel. Sa Ayala, Lasal de Zobel. Doon siya gumraduate na, tapos nag-college siya. Tapos after third year, dahil nga kailangan niyang tumakbo, nag-stop siya.
sa schooling. Tapos ngayon, eto na siya. Katabi niya si Garin, si Janet Garin. Oo nga. Parang seatmate sila. Di ba naging controversial pa yung nung lumapit siya kay Sandro Marcos at sinabi niya, kumusta, nung nag-hello siya, sabi niya, ay Kiko, sabi niya, kumusta naman ang kaso ni Tito Romualdez mo? Ganun. Tapos pinupoke doon niya yung cellphone niya sa mukha ni Janet Garin. Kaya, si Congresswoman Janet Garin. Ano na, seatmate niya. Natutuwa naman actually si Janet Garin sa kanya. Oo, anak-anakan nga niya. Kasi magkatabi sila. Saka parang tanggap siya ng mga tao na gano'n yung personality niya. Alam mo, everybody's aware that is really medyo may pagka-weird, no? May pagka-weird ang bata. High school pa lang daw siya na gano'n na siya. Oo, inaakala na Nepo baby siya. Pero aside from being a Nepo baby, kasi di naman lahat naman Nepo baby, ganyan ka-weird magsalita, no? Pero siya, inaamin niya lang din, yung mga kaklase niya na nakausap natin, na gano'n na daw siya, bata pa lang siya. Pero may alam mo, pero obviously he's very intelligent, Tsaka yung logic niya, he makes sense. Though yung actuations niya is very unbecoming, of course, of a politician. Unbecoming of a congressman. Congressman. Well, mo karakter talaga siya. Pero hindi ko nga alam if he's playing this, if he's just performing. Alam mo yung gano'n? Kasi consistent siya eh. Sa akin, it works, It works for him. At saka pinapakita naman niya ang kanyang personality, ang kanyang true character sa ibang mga bagay. Alam makita mo siya, parang nagta-taekwondo, he's into this, may mga exercises siya na, at sumasayo siya na parang yung nagtutwirl-twirl na rapper, parang gano'n na. Ibang klase yung bata ito, he's really weird. Parang ako nga, when I first saw him, sabi ko, I like this boy because he's brave. Pero ang kanyang character kasi parang he borders into, I'm sorry Kiko, you border into insanity, and normal. Parang hindi ka na normal, parang kang bipolar, parang may autism, parang something like that, no? Which everybody agrees naman. Pero kumbaga sa Senado, parang bang hindi na siya tanggap siya eh. Tanggap siya. Nung bumoto siya, nag-abstain lang siya, tapos tumatawa yung mga nasa Congress na ano. So, ba't ka sila tumatawa? Yes. Kasi ang seryoso naman eh. Maganda kasi karakter nga. Tapos itong si Puno naman, ay parang bang si Puno, Congressman Ronaldo Puno, na parang bang sinseryoso siya because kaalyado siya ni Martin Romualdez. Kasi ang batang ito is really anti-Martin Romualdez. Now na dati niyang kaalyado. Di ba? Umalis na siya doon. Tapos ngayon gusto nga niya palitan daw sa speakership. Kaya lahat ng kongresista na sa loob ng session hall, siya na sa labas, doon sa may pinto ng opisina ni Martin Romualdez. Nag-ano siya? Sinabi niya, tinanong nga siya Jessica Soho doon eh, bakit sa labas ka? Sabi niya, meron kasi akong meeting kay Romualdez eh. Kasi gusto lang sabihin na, bye-bye, bro. Kasi mga karakter. Alam mo, he's so funny, but he makes sense, mga kaibigan. Kumbaga, ayaw niya sumamag na nakaw. Itong batang ito, alam natin is parang weirdo sa iba. Pero ito yung tipo ng bata na hindi naman magnanakaw. Though, meron doon sila na pag-alaman na meron din parang bang substandard o ghost project din ng flood control doon sa Canalogas at Marias Cavite. Well, that's subject for investigation. Pero yung batang ito, napakatapang, ibang klase, at he knows that people questions his mental health. Parang alam nila, hindi siya nagmamaang-maangan na. Kapasidad sa pag-iisip. Pero sabi ko, honestly, parang natatakot ako for this boy. Kumbaga, parang siyang he drops bombs anywhere. Parang bang loose cannon din itong batang ito. Hindi sila kasi. Pero alam mo, kuminsan kasi dito sa Pilipinas na nakikita natin na ayaw ng mga tao yung diretso nagsasalita, nagsasabi ng totoo. Ayaw natin yung mga Pinoy, they don't like that. At ako, dahil tayo, we speak our mind, no? Maraming mga hindi nagkakagusto sa atin. Pero tanggap na natin yun. Pero itong batang ito, tinatanggap pa rin siya kahit ganun siya dahil kuminsan na may kailala nga tayo, di ba? Na kapag alam natin na parang hindi naman kasi siya normal, kaya pabayaan na natin siya. Tsaka ready siya, willing siya na magpa-doktor. Oo. Sabihin sa sa akin, the fact na sinasabi niya kung ano ang nasa utak niya, hindi man napatunayan, sinasabi niya nasa utak niya, sa akin, be it. Tsaka tanggap niya siya si Congress Miao. Saan nagsasabi? Siya nagsasabi. Sabi, willing din siya mag-resign. Bato, makinig ka, at least ng batang ito, mukha may panindigan. Pag napatunayan na siya mentally incapable. Si Bato? Si Bato. Wala naman siya sinasabi na. Mahilig lang kasi sa mga, magre-resign ako. Sinabi ba niya yun? Dami na yung kaso. Dami na ba? Malaki niya na magre-resign siya. Sabi ni Pangkoy, wala naman. May record yan.
Oo, pero itong batang ito, one time ko na nasabi niya, willing siya mag-resign. Pag ito ay napatunayan na siya ay may mental health issue, after an ethics committee, ay talagang nag-work na, na-decided na, kumbaga willing siya mag-resign. Ito mga... Huwag ka mag-resign na, karakter ka dyan. Ito mga, oo, no? At saka, yung mga ganon, yung mga sinasabi ng totoo, at ibinubulas in public yung mga katotohanan na nangyayari sa mga bagay na hindi natin alam sa Kongreso na gusto natin yan. Ngayon lang nagkaroon ng gantong kwentang ang Kongreso na may entertainment na sila sa loob. Itong henerasyon na to talaga, Nanay. Iba. Bakit kaya? Dahil sa mga kinakain natin. Dahil sa mga iniinom natin, mga supplements hindi rin, natin. dahil sa kaka-feed ng marami mga social media na isinasampal sa mga kabataan ngayong katotohanan na tunay na sitwasyon ng ating ng sambayanan. Pero be very careful kasi in fairness naman sa bawat bitaw ng salita ng batang ito ay may laman. May laman. At may mga natatamaan. Kaya kapag malas mo pag tinamaan ka kasi siya walang preno ang batang ito. Kiko, bigla kang sumikat Oo, sikat ka na Kiko Baka naman, magpakape ka naman. Baka bigyan mo kami ng pusa. Bigyan mo ng pusa, Meow, meow. Magaling pa siya. Meow, meow. Sarili niya pinaglalaro niya, he self-deprecates. Kaya gusto ko siya. That really is something na parang, kaya nga siya sumikat because kakaiba siya. Pero alam mo, hinahinay ka rin kasi baka matuluyan ka na. Kasi mukhang papunta ka na doon, ha? Kinakabahan ako po. Ako naman hindi. Parang alam niya. Alam niya. Calculated yan. Calculated niya. At alam niya na ang sinasabi niya ay totoo. Pero malay mo, dahil sa sobrang katalinuhan niya at magaling siya umarte, baka inaarte niya lang to. Totoo. Kasi di ba, may ganun This is way. This is way of telling the truth. Yes. Kasi siyempre, nakuha na niyang public ang attention So, paninindigan niya yan. Pero alam niya kung saan na siya. He's very intelligent. Ito na yung susunod na pag-uusapan natin. Nakakalungkot kung totoo man. Oo nga. Tinawag sa Senado si Orly Gutesa. Regalo Gutesa. Nagsabi siya, pinangalanan ng pangalan ni Romualdez. Na hinihintay naman natin talaga ng pangalanan finally ang Romualdez. Kasi sabi nga ni Marcoleta, tumawag doon sa kanya si Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor, at kasama doon niya, meron siya parang witness na gusto magsalita sa isang restaurant na malapit doon sa Senate, 5 minutes away. So ang ginawa niya, pinuntahan niya. At there he was introduced to this Orly Regalo Gutesa. Tapos may hawak daw draft na prepared daw na salaysay. Tapos, yung binasa niya, ang ginawa, pinanotaryo nila, ayun, tapos binabasa na. Tapos meron siya parang sabi ni Marcoleta. Grabe mapasabog niya, ha? Sabi ni Marcoleta, basahin mo na lang kasi. Kasi kinakabahan siya, nag-aadlib-adlib pa siya. Sabi ni Marcoleta, basahin mo na lang kasi kung nakalagay sa... Tapos yung parang paragraph 20 yata, yung hindi niya nabasa, parang yung pinimportante. Parang nalito siya, sabi, naiiritan si Marcoleta, basahin mo lang kasi tulad sa paragraph 20. Pinuntahan niya. Pinuntahan niya talaga, di ba? Para bang kino-coach nga niya ang dating So hanggang sa finally ay nasabi niya, na-mention niya yung tungkol sa bahay ni Martin Romualdez na hinatiran niya ng 35 na malalaking maleta ng pera doon sa may 42 McKinley sa Taguig. Sinungalingan ni Romualdez dahil paano ka maghatid ng pera doon? At that year, ginagawa lang. Yung bahay. Kasi parang 2004 sinabi niya. 2024. 2024 last year lang. Pero that house kasi is an old house. Pinapagawa daw, parang under construction. So 1 year hanggang December daw, under construction. So yung yun ang sinabi naman ni Romualdez, para pa sa nangalingan. Although tayo talaga, mga OT dyan, alam nyo naman, matagal na natin gustong marinig ang pangalan, na may magsabi ng pangalan ni Romualdez. So that's the Speaker of the House. O baga, syempre, tao nakatutok, nakatuon talaga. Eto na nga, biglang may nagpangalan, pero biglang parang, ano sinasabi nila? May bago. Ano yun, yung tanim? Tanim bala, parang tanim ebidensya. Tanim witness. Na ito daw ay parang hindi siya reliable at credible na witness. Parang hindi naman daw totoo ito. Kumbaga ako naman, nagdududa na nga talaga ako actually sa kanya. Nung nagkakaroon sila na parang ni Marcoleta sa floor nung sinasabi na, basahin mo na lang, para bang kumbaga pinag-alam ni Marcoleta. Kasi may hawak si Marcoleta na parang kopya ng kanyang testimony So ngayon, nagdududa ako sa kanya. Pero sabi ko, pero the fact na mention si Romualdez at saka si Zaldico, para bang lakas ng loob nito Tay umaray yung pumirman ng notaryo. Yes, yung lawyer, makaibigan si Attorney Petchy Rose Espera, ay nag-deny, tumanggi that she was not the one who notarized it. Ginamit niya yung kanyang pirma para sa kanyang notary. Isang malaking pasabog to na. Yes, of course, that's fraudulent. Sabi ni Attorney Espera, that's fraudulent, that's against the law kasi siya ay member ng bar.
bar. Kasi siyempre mawawalan siya ng ano. Oo, and this is a national issue. Talagang check ang lahat-lahat ng mga bagay na yan. At saka may mga numero yan eh, may mga notarial number niya or something. Tapos ngayon, ang may problema nito ngayon, paano ngayon pasusubalian nitong si Gutesa at nila Senator Marcoleta itong claim ni Atty. Espera that she was not the one who authorized that, who signed that. Nako, patay. Ang burden of proof ngayon ay naka-Orly Gutesa at saka kay Senator Marcoleta kasi silang dalawa magkasama galing sa restaurant. Pero bakit si Senador? Ba't hindi si Gutesa lang? Hindi niya si Gutesa. Di ba? Kasi kung magsalita si Gutesa na I was just coached. Patay. Di ba? Hindi natin alam. As of the moment, syempre, we'll wait. Nasa wait and see list. Ay, ang haba-haba pa nito na. Yan na po mga pangalan at ang dami pa sila. Alam mo ba, Nay? Ako lang ba ma-OOT dyan? Hindi na ako nanonood ng Netflix. Kasi dito ka na... Dito na ako nakatuto. Ako matagal ko hindi napapanood yung hindi ko pa natatapos yung Designated Survivor. Sa sobrang parang sabi ko, ba't hindi na ako nanonood ng Netflix? Puro na ako YouTube. It's a tie. It's a tie. Ikaw din ba, OOT dyan? Tie ka rin. Kapag napatunayan na talaga itong Gutesa na to, alam, that's perjury, you're under oath. Tapos, tsaka na mawawalan ng kredibilidad itong si Marcoleta. At saka si Marcoleta. Naniwala ka kagad Marcoleta, hindi mo in-evaluate. Dating Marine officer na ito, na sinasabi na dati pala siyang guard, security ni Zaldico. Alam mo, ayusin niya yung Marcoleta, ha? Kasi bakit? That doesn't look good for you. Marami pa mga pangalan na lalabas. Maaring ngayon, may mga bago na namang pangalan na lalabas na hindi pa natin sinasabi. We're just so excited. Pero ako lang, Nay, talaga nananalangin ako na sana ang lahat ng ito, sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, na meron palaging Senate hearing at sa Congress at ICI, na sigurado na mo, laking ginagastos ng gobyerno ito para sa lahat ng mga hearing na ito, may pupuntahan, may patutunguhan na tama para sa sambayanan, hindi sa mga taong nangulimbat at karimari-marimang pagkatao. At pakiusap lang, bilisan nyo. Mag-sample na kayo. Forthwith. No? Mga senador, yung mga kongresista, yung mga kontratista, lahat yan. Sampulan nyo na. Naku, nababasa ko yung mga comment ng mga OOTs natin. Nagagalit na rin sila. Galit na galit na sila. My gosh. Kaya para mabalik ng konti yung tiwala na tao sa inyo hanggang sa tuluyan na tayo magbago. Mahanapan ng solusyon ng mga maanumalyang isyong ito. Okay? Totoo. Ayan. Kaya naman, para maging relax na tayo, diretso na tayo sa ating next segment, ang Latest Beats ng Showbiz. Wow! Yes, okay. Dito tayo sa showbiz, pero may konting politics pa rin. Oo, no? Si Alexa Miro. Yung Alexa Miro is a beautiful actress. Young actress na baguhan ito. Hindi si Alexa, Hindi si Alexa dito, hindi naman siya actress. Ano to? Singer. Singer at comedian. Si Alexa Miro is a magandang actress na ito na kaya pumutok ang pangalan ng batang ito because allegedly ay naging boyfriend ito ang presidential son na si Sandro Marcos, Congressman Sandro Marcos. Alam, matagal na sila magkasama. Di ba, they go out on dates, may mga pictures na nakita that they're very sweet. Sana 5 taon daw. 5 taon. Kasi nagsalita itong batang ito. Kumbaga, na-hurt siya. Because sabi niya, her 5-year ex-boyfriend na si Sandro Marcos daw cheated on her. Kumbaga, meaning, Sandro Marcos, klaro naman, nasabi ng bata na cheated on her, nagkaroon ng ibang babae. Ngayon si Sandro naman ay nagdi-deny that he had an affair, na hindi sila naging magsyota dito sa Alexa Miro. Ngayon so kumbaga is her word against his word, di ba? So ngayon, masakit yun para sa babae na itanggi ka ng lalaki. Diyos ko, bakla nga lang, di ba? Itanggi ng boyfriend niya. Okay lang kasi kulang yung pay. Ngayon, I spoke to some sources na in the know, no? Kasi siyempre, alam naman nila yung katotohanan dyan. Kasi siyempre, dinideny, tinatanggi-tanggi ni Sandro Marcos. Pero hindi naman yung tinatanggi na naging malapit sila. Naging friends lang daw sila, pero hindi rin siya naging boyfriend. Kinonfirm ito ng isang reliable source ko na totoo po na naging mag-boyfriend talaga si Sandro at si Alexa. 5 taon na eh. 5 taon is not a joke. At yung investment ng babae na si Alexa, siyempre hindi mo rin masakit malaman. Faithful naman yung bata. Kumbaga, okay lang naman Sandro. Hindi na, bakit? Meron ka bang commitment sa iba para sabihin mo na para maamin, are you married? Or, di ba, may mga chismis. Meron ka kasi cheated eh.
Ha? Meron siguro kasi cheated sabi eh. Si Alex ang nagsabi na nag-cheat si Sandro. Kumbaga siya ang chinitan. Ito si kumbaga, Pangkoy. Kaya Pangkoy, yung alam ka kasi. Ngayon, ang tanong dito, why do you have to deny? Kung naging kayo naman talaga, di ba, you started maybe as friends, Yes. tapos naging kayo. Pero masakit yung Sandro. Alam mo, napaka-gentleman mo. Kung totoo man, kasi ayon sa sources ko, naging pair kayo, naging mag-boyfriend kayo. Para itanggi mo isang babae, isang hindi nakakalalaki yon. Mas masahol pa sa kabaklaan yon. Yung para itanggi mo isang girlfriend mo, that's worse Girlfriend lang than naman, being Sandro, gay. eh. That's worse than being gay, ha? That's for me. Oo. Ako, minsan, no, pag halimbawa ganun, we will never understand kasi their situation dahil Sandro Marcos or Marcos is a Marcos. Na kung minsan na yung hierarchy of needs, na mataas sobra, na hindi na natin naiintindihan. Kagaya rin ng mga politicians sa iba. Kawawa naman yung mga Pero, magiging yun nga. girlfriend mo, itatanggi Pero mo, kasi itatanggi mo. ikaw na babae at pumayag ka na maging girlfriend mo ang isang Marcos, dapat sa akin dapat handa ka. Dapat sabay handa ka. Pero masakit yun. Pero Of course. hindi naman niya iniisip na itatanggi siya eh. Kumbaga, ang gwapo mo naman, Sandro. Iba ka rin, parang kang God's gift from heaven. Oh my gosh. Kumbaga, masakit yung para sa babae. Mano bang sabihin mo lang naman na, yes, naging kami, pero we have to part ways. Kasi nga, for some mga personal differences, natural lang naman yan sa relasyon eh. Pero para taas ang itanggi mo, Sandro, nakakabakla yun. Ako may para sa red flag talaga yung ganun eh. Yung una, anak ka ng presidente, tapos congressman ka pa, tapos Marcos ka. Marcos diba? ka. So talagang nakakalula yun kung tutuusin Kaya mo. nga eh. Kaya nga, alam mo, kawawa yung next girlfriend niya. Oy, be ready. Kasi pagkatapos yung Kung nagawa niya kay Alexa nagawa yan. niya Alexa, pwede niyang gawin sa'yo yan. Diyos ko, baka wala nang maniwala sa kanyang babae niyan. Naku, Miss Alexa. Charis. Charis, no? Alexa. Charis, kamukha ni Charis kasi Sandro, di ba? Ayusin mo yan. Tungtong si Ayusin mo. Pangkoy, Alexa, ako hangin there, maganda kang babae. You'll find a better man. Yes, totoo. A much, much better man. Paninindigan ka. Kagaya ng susunod pag-uusapan natin na Oo nga. Nanindigan at naniwala sa pangarap na darating. Oh my gosh, this half Filipina, half Mexican. Of course, ang ating, siyempre, isa sa mga prides din natin, si Jessica Sanchez. Congratulations! Si Jessica Sanchez, siya yung isang mga, nung nag-uumpisa pa lang Hiraya Theater Production 20 years ago, siya yung isa sa mga pinapanood ko noon when I was starting sa Hiraya, ha? Yeah. At nandun na siya sa competition. At Yes. naging first, EGT din yun. EGT naging first runner-up siya. Yes. Sa boyfriend ko, si Philip Phillips, ang nanalo. Oo. We're married. We're married, no? Dininay ka niya. Alexa, huwag mong gayahin yun. Yung tagang ilusyon. Si Philip Phillips. Eto, after 20 years na binalikan niya ang entablado ng AGT. At her, At hindi siya pa niya alam na mabubuntis siya. Nagsimula. Nung nagsimula siya, tinawagan siya, buntis na siya, wala siyang choice to be a part of it. Oo. So, pero ngayon, di ba, she won. Yung kanyang journey, no? Parang sabi niya, nung in-interview siya, parang ayaw na raw niya sana dahil nga nararamdaman na niya yung anak niya. Doon sa mismong grand finals, na parang, hindi pero nandito na ako, bakit hindi ko pa kasi it's a dilemma. Grand finals na kasi. It's a dilemma between your child and your dream. At nakakatakot siya kasi habang kumakanta siya even before the finals, sobrang tataas ng kanyang mga kanta. Parang yung contraction ng anak niya. Yes. Magbubuin siya dun sa stage. Kinakabahan ako. Siya mismo rin, feeling ko, naisip niya rin yun kung kakayanin ba na yung mga pangbibirit niya, baka maapektuhan yung anak na dinadala niya. Kasi nasi-stretch yung of course. Wow, muscle control ang ginawa niya. Wow. Ang galing-galing. Ang galing ni Pangkoy ngayong oras na to, So, ang hirap pa rin still, no? Kasi baka, by some twist of fate, may something mangyari doon. Baka mapaaga kayo. Pero dahil nilaban niya, no? Kuling, God's so good to you. Isang kwento uli na may inspire ka na talagang ilalaban mo ang mga bagay na maaring nagda-doubt ka na rin sa sarili mo. Pangalawang pagkakataon, am I gonna get this or not? Kasi di ba, tas may anak ako. Kasi last time 20 years ago, akala na siya din naman nanalo. Yes. Pero naging inspirasyon yung story niya ng maraming manonood. Hindi lang ng mga Pilipino, ng buong mundo. At ang galing niya talaga. Ang galing niya talaga. Lalo yung final song niya, napanood ko yung huli, may kasabi ko, wala na. Ito na yun. Kanya yung kanta eh. Kanya. She owned it. Tsaka nagtataka din yung mga judges, like, paano ba niya nagagawa yung taas, pababa, tas ang klaro-klaro, ang linis-linis. Siya yung bata dati na maganda ng boses, pero nung tumatanda siya, nagkakaedad, siya lalong gumanda. It matters yung karanasan.
yung karanasan, nagkapuso. Nagkapuso at nagkaluluwa ang kanyang performance. Ako, sa mga ganyang performances na palagi ko sinasabi, isa kang alagad ng sining. Congratulations, Jessica. Parang kala magkakilala kami. Hindi, pero na, isa siyang Filipino pride. Alam mo yung mga Filipino. Kabataan yata yung mother. Yes, na. Saka yung mga Filipinong nanood, na sumuporta sa kanya, they were just so proud. In fairness sa Oh, Pinoy. sobra. Iba rin mag-support ang mga Pinoy. Grabe. Sa mga pageants nga lang eh. What more itong AGT na to? At saka maganda siya. Jessica, congratulations and good luck sa mga magiging baby, ha? Yes. Oo. Isa ka na namang inspiration in the making at marami man na naman mga kagaya mo. Tayo, na ikaw na OOT dyan nanonood, na may mga pangarap na natatakot tayo subukan. Kaya asahan niyo po, sa masunod na mga contest dito sa Pilipinas, maraming buntis ang sasali. Swerte daw kasi buntis eh. Ko, $1 million. Pero naiba pa rin talaga na nabuntis yung nasa entablado, tinitignan siya, tapos, ay, iba kasi kung judge ako, halimbawa, titignan ko rin yun eh, para i-consider ko rin yun. Grabe buntis, pero ang galing niyang pumorm, ang galing niyang kumanta, nagpe-perform, iniisip ko Tsaka pa rin hindi yun. hindrance. No, hindi niya pinaramdam na hindrance ang laki ng tiyan niya. She performed still at her best. At nakatulong sa performance niya at sa desisyon ng kung sino man ang nagdesisyon, kung sino man ang For all you know, baka duet sila ng bata. Oh my God! Kumakanta doon sa loob. May singer in the making, no? Ayan ha. Congratulations, Jessica Sanchez. You brought pride to the Mexicans and Filipinos. Indeed. Okay? Miss Jessica, kapag pumunta ka dito sa Pilipinas, pasyal ka sa Deluxe Spa. Oo, daling ka sa Deluxe Spa. Pakilala kita ka Vince Miraflores. Napakabait po na manager at saka beauty queen yun. Beauty queen. Oo, ang Deluxe Spa, tatanggalin lahat ng lamig mo. Pero after mo na mga anak, of course, no? Located dito sa Scout Fernandez, corner Tomas Morato, sa gilid ng Chili's. Pakainin kita ng chicken wings. Alam niyo na. Sa mga patuloy na nagpapabook sa staycation natin, sa Kisses Staycation, maraming salamat po. Ikaw, baka gusto mong pumunta ng Tagaytay with your friends and with your family, 3 bedroom yun, isang buong ng bahay, may refrigerator na, may TV na, may wifi na, kumpleto na, may swimming pool pa. Naku, kung gusto nyo mag-relax sa Tagaytay, mag-message lang kayo sa OOTD page. Kapag ikaw, OOT dyan, sa OOTD page ka nag-message, binibigyan namin ng discount sa pagmamahal ninyo, pagbabalik ng pagmamahal. Ayan. Kaya, diretso na tayo sa ating huling segment na excited ka, I'm sure, ang Hula Tira! Tirahin na yan! Hulaan lang, meow meow. Hulaan lang, meow meow. Si meow meow ba to? Idol to ni idol ni Meow Meow itong dalawang aktor na ito. Isang actress saka isang aktor, mga komedyante ito, magaling. Alam mo, may pinalabas ang pelikula recently na sayang, hindi tumabo sa takilya. Kasi daw, yung director daw, ay ayaw silang, yung mga suggestions nila, ayaw daw pakinggan ng director. Kumbaga, may sariling mundo yung director, kaya they swore, at saka even the producers daw, ay parang ayon sa source ko, ay ayaw na nilang kunin itong director na ito. Kasi mas pasaway pa siya sa mga artista. Pero magaling artista na yun. Magaling artista. Kung sinunod lang niya sana yung style, yung personality, Oo, akala hindi ba ganun? Sa hindi natin napanood. Hindi, pag pinad mo ng pelikula, laylay. Hindi raw maganda. Kaya flop, sayang. Ginastosan pa naman ito na producer, kaya yung director daw hindi na rin nila kukunin ulit. Ayaw na rin makatrabaho ng mga actors nito. Hindi actors, director, sayang. Hindi siya actors, director. Kumbaga, gusto niya yung kanyang nasunod. Sayang. Ang galing-galing pa naman ito. Yung dalawang, yung artista, yung lalaki at saka yung babae. Lalaki at saka yung babae. Ay, may TV show dati. Oo. Pero, alam mo, magagaling sila nga. Diba? Kumbaga yung director, yung hindi ko makilala apelido na. Hindi mo sikat yun eh. Oo. Kaya, alam mo, sana dapat nagko-compliment. Kapag, alam may mga suggestions ng artista, nakikinig rin yung director. At it's the same way din, na kapag ang director may suggestions, dapat nag-uusap sila maayos, hindi yung kanya-kanya. Kaya syempre yung mga artista, they're also limited, no? Kung ano binibigay sa script sa kanila. Iba kasi pag execution na eh. Iba kasi minsan pag nasa script. At saka na, as an actor, kasi talaga makikinig ka sa director mo. Yeah, wala kang choice. Bibigay mo talaga yung kung anong gusto niyang sabihin. Hindi mo ipiplease yung audience mo, ipiplease mo yung director mo. Yes, kasi halimbawa, kung material mo, may 4 eksena ka lang talaga na yun ang nakakatawa, but it's a comedy film. Pero kumbaga sayang-sayang, kasi kulang na kulang sa audience. Hindi na para sa iyo, you did your part. Yung director naman, kasi i-review naman ng director yan eh. Kung alam niyang kulang, di ba, dapat mag-reshoot siya, dapat i-edit yan maayos. Tsaka kasi ako bilang director. Tapos ng consultant, tulad ni Pangkoy. Si Pangkoy magaling sa mga movie making eh. I know. Kaya kita mo nawala siya doon sa production.
Hindi, pero ako na bilang director din, iniisip ko rin kung minsan parang you really have to be an actor's director. Yeah. Mas madaling buhay mo kasi kapag kukuhanan mo yung lakas na lang na artista mo, hindi mo na ibibigay o ituturo pa. Oo. Yun, I think, well, to its own naman. Pero may isang artista kasi sa akin nagtanong sa akin na, Direk, sino ba dapat kong i-please? Ang director ko ba o ang audience ko? Sabi ko, kanino ko ba nagtatanong sa director mo? Ikaw nagtatanong? Sabi ko sa kanya, malamang sasagot ko sa'yo, sa director mo. Dahil if you really do not believe with your director, why say yes to a project? Diba? Kasi ang director naman bahala sa audience. Pero minsan nga, dito nga nagkakaproblema dito sa blind item mo na ito. Na kapag ang director nagmamagaling na lang masyado, nasasayang yung potensyal. Yung potensyal. Kasi may given na potensyal. Kasi munti pa natin manood yan, di ba? Hindi lang tayo natuloy. Hindi lang tayo natuloy. Diyos ko, pag nanood daw tayo, Diyos ko madidisappoint tayo, magagalit pa daw tayo. Yung producer naman, kasi mabait yung producer, syempre nalugi siya rito. Of course. Ayaw niyang kunin yung director. Kasi sayang, material na, maganda na yung galipan mga aktor, tapos nasayang lang, nag-flop lang. Sabi ko nang pang metro. Yung director kaya ako. Hindi mo kilala yun. Hindi. Uy, Raymar, bahala ka na dyan. Ayun! Yun, ako, meron ka bang clue dun sa artista? Ay, naku, Diyos ko, lagi lumalabas sa ating mga feed sa Facebook, di ba? That is a politician. That's a politician. Pero dito sa Quezon City. Hanggang ngayon talaga magaling pa rin siyang komedyante. Pag napapanood mo, matatawa ka pa rin. Diyos ko, yung nagbabakla-baklaan siya. Parang di siya latang, bating ka ba talaga, kuya? Tinatanong ko siya, baka sumagot Kasi ang galing-galing mo magbakla. My gosh, Lala is dead. Basta ako, sigurado ko na taga-Republika ng Pilipinas na nakatira. Tama. Si babae. Si babae. Ay, magaling yun! May M sa pangalan at apelido. Centimeters. Magaling yun. Ay, gusto ko yun. Napakabait nun. Of course. Napakahusay. At maganda pa rin kahit sa edad niya. Yan ha. Naku, mukhang walang uupo sa rofer ngayon, ma-OOT dyan. Yung director, huwag niyong tanongin kasi wala akong may kukuludan, hindi siya kilala. Naku, sige. Yan ang mga OOT dyan. Sa patuloy niyong pagmamahal sa mga nag-team pakuling ngayon, mga team abroad, team replay, team OFW. Yes, at saka mga team tanggol, team balik sa umpisa, mag-subscribe na kayo, ha? Para masaya tayo pag madami tayo, mas marami tayo mapaparatingan ng ating mga mensahe. Madami na tayong mga bagong mga subscriber ngayon na patuloy na rin na-addict na raw sa atin. At maraming salamat. Karinga-ginagan ng Kapampangan na patuloy ang Manalbe, ikayo yung inspirasyon ko. Marakala salamat. King Lugod Abibiayo bilang Kapampangan. Belated happy birthday kay Jojo Mendres yesterday. I love you ko, anak kong Jojo. Of course, congratulations again sa pamangkin ko, si Carl Lawrence Socaldito at sa kanyang wife, si Patricia, best wishes and congratulations. An advance happy birthday kay Carlo Nazareno of Chino Hills, California. Hello kay Nanette, I love you my friend. At saka kay Boy De Leon, sa September 30 ay magbe-birthday sila sabay. Pero syempre, mas bongga yung birthday party ni Carlo kaysa kay Boy. Tita Presi, uy, na-miss kita. Hi, Tita Presi, love you. Ito po ang OOTD. Oras sa opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay, na ang kanyang blind item ay light lang. Anything. Pero, totoo naman yung sinasabi mo. I love you, kuya. Ay, ang nanay Jobert Socaldito. I love you so much. Thank you so much, anak ko, Direct Chaps Manansala. Ha, you take care, everyone, ha? I hope the bagyo is over. The bagyo is over. I like that. Di ba? Mga taga-Iloilo, mga babayan ko, hi, please take care. Mga taga-Bacolod, of course, the whole country and the whole world, no? Kung saan may mga Pilipino at lahat sa may tao, kailangan taga-lahat tayo safe palagi. I love you all. I love you. Take care. Ako na yung takeaway ko yung story ni Jessica Sanchez. No, hindi ka titigil. Patuloy kang maniniwala na ang pangarap mo ay matutupad. Pero pagtatrabauhin kasi yan. Hindi na lang ibibigay ng Diyos yan. Sa lahat naman nagbigay ng komento, maaaring hindi tayo pareho ng mga bagay-bagay sa utak natin. Pero tandaan, walang maling opinyon sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. To everyone, to God be the glory. Bye. Bye. We love you. We love you. Gio, happy birthday advance tomorrow. Si Gio ng MK. Oo. Love you. Daddy Doc Percival De Leon. Daddy Doc. Bye. Pangkoy, Raymar, and Leon. At saka Alexa, ano tayo? Kakalimutan na natin sila basta-basta? Hindi po. Bye-bye! Pag-uusapan, tatalakayin, iba't ibang pangyayari susuriin. Kaya ika'y sumama, tuklasin kung ano nangyayari. Silang mag-aatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa
direct job sila